Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay. Kapag ang ex mo nag-chat sa'yo, paano mo ka-counterin yun? I mean, paano mo i-handle ang isang bagay na nalilito ka? And nagkukos siya ng multiple anxiety disorder sa'yo. Kasi kapag nag-chat na, probably nagpapanik ka na or hindi mo alam kung anong gagawin mo. And dumarating ka rin sa point na itatanong mo sa mga kaibigan mo kung ano re-reply mo. O kaya yung iba naman, nagtatanong, nagbabasa pa ng mga articles or tumitingin pa sa YouTube kung ano yung sasabihin nila. So right now, ituturo ko sa iyo yung pinaka-best way to counter your ex kapag nag-chat siya sa iyo. Ready? Okay. Let's get right into it. Pinaka-magandang gawin dyan to approach is what we call the natural way or the confident way. Ano ba yung confident at natural way ng pag-chat sa ex? It's not about the chat actually. Hindi siya tungkol sa mga sentence na sasabihin mo. Hindi siya tungkol sa mga salita na sasabihin mo. Hindi siya tungkol sa haba o gaano kaikli. It is about the presence na mapaparamdam mo sa kanya through chat. Okay? I'm gonna make it clear. It's all about the presence. Ano ba yung mafe-feel niya kapag chinat mo na siya? Ang pinaka-maganda siguro na ma-advise ko sa'yo is ibalik mo yung dating ikaw noong mga panahong confident ka pa sa relasyon nyo. Halimbawa, 4 years kayong magkarelasyon. May mga ganito ako naririnig eh. First year ng relationship nila, yung guy confident siya. Second year ng relationship nila, yung guy confident siya. Third year ng relationship nila, yung guy confident siya. Nung pang 4 years na ng relationship nila, biglang yung guy biglang nagiging pabebe na, naghahabol na, hanggang iniwan na siya. Nag-iba na yung mood swing nung guy kasi nga dun sa latter part ng relationship nila is nagiging needy, nagiging soft, nagiging malambot na itong lalaki. I mean, parang nagre-require na siya ng love para mabuo yung pagkatao niya. And for that reason, nawala yung pagkatao niya 3 years ago. Kasi 3 years ago, kahit ano lang i-chat niya sa ex niya, okay lang eh. Kasi girlfriend niya nung time na yon. So kahit sabihin lang niya na okay lang, hindi siya nag-iisip, wala siyang anxiety. Parang everything is normal. Parang kachat mo lang yung nanay mo. O kaya parang kachat mo lang yung kaibigan mo o kaya kapatid mo. You don't make a deal about it. Yung ganun, yung hindi nagiging big deal sa'yo yung pinag-uusapan ninyo. And yung guy na nakipag-break or binrake siya, at naging needy. 3 years ago, hindi naman siya needy sa chat eh. Wala siyang pake kung anong oras magre-reply yung girlfriend niya. Hindi niya iniintindi yun. Kasi nga, very confidential sa relationship. Now, kung sakaling magchat-chat ang ex mo, itrato mo siya kung paano mo siya tinatrato noong mga prime year nung kayo pa. Alam mo yung sinasabi kong prime year? Yung prime year na sinasabi ko, yun yung year na mas sobrang attractive mo sa kanya. I mean, talagang alam mo sa sarili mo na gusto ka ng tao na to. Go back. Balikan mo yung confidence mo na yun. Because you need that confidence. As I said, it is not about the chat. It is not about the strategy. Kapag ganito sinabi niya, ganyan sabihin mo. Pag ito sinabi niya, ganun sabihin niyo. Please, that's bullshit. Okay, that's bullshit. That's a waste of time. It's not about that. It's about how your ex feels. Kung ano ang mararamdaman ng ex mo once na nag-chat ka na sa kanya. Ano ba yung mafe-feel niya? Kung ipapa-feel mo sa chat mo na ikaw yung talo ng iniwan niya, then I don't think so na may pagbabago. Pero kung i-chat mo siya the way na dun sa prime year nyong dalawa, I'm talking about the prime year. Yung prime year, yun yung pinaka-confident year or pinaka-confident month na naging kayo.
Yung sobrang confident mo sa sarili mo na hindi mo iniisip tong taon to kasi nga busy ka sa mga bagay na ginagawa mo and you don't give a shit about your ex. At dumarating ka rin sa puntong nagsasawa kang kausap siya. Yung mga ganun ba? Nung mga confident year mo, yung mga prime nyo. Kasi yung mga iniwan, nagiging illogical na yan eh. Nawawala na sila sa kondisyon sa tamang pag-iisip. Hindi na sila nagiging natural kung sino talaga sila. Alam na alam ng ex mo na kontrolado ka na ng emosyon mo. Parang baliktad ka na eh. Hindi na yung kabayo yung nagtutulak sa kalesa. Parang kalesa na yung nagtutulak sa kabayo. Parang ganun. Parang ganun ka na ngayon eh. Parang emosyon mo na yung nagdadala sa'yo. Meron nga ako isang kliyente na kapag sabi sa akin, Coach, kapag napapamahal ako, lumiliit yung utak ko. Which is totoo. So, credit sa client ko na yun na nagsabing pag nai-inlove siya, lumiliit yung utak niya. Totoo yun. Nakakaliit ng utak ang pagmamahal. Kasi hindi na utak ang gumagana. Puro emosyon na. Alam mo yun? Parang isang baso ng tubig na wala sa baso. Parang isang baso ng tubig na wala sa baso. Parang ganun. Hindi ka nakalagay sa baso. Parang kang tubig na nakatilapon. Kasi puro ka emosyon. Hindi ka collective. Hindi ka naka-compound. Alam mo yun? Hindi ka nakaset. Parang balabalabag ka lang ganun. So, ayun lang, as of now, I think gets nyo naman yung pinupunto ko. Ang pinupunto ko lang is just be confident, act natural. At ang trick dyan, imagine the year nung mga normal or prime year nyo pandalawa. That's how you approach this situation. So, if in case na need mo ng advice, just give me a message. Sasagutin kita sa page ko sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.